Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ng kasiyahan ng Eat Bulaga ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga bagong talento na maipakita ang kanilang kakayahan sa pag-awit, pagsayaw at pag-arte. Isa sa mga grupong nakilala ng mga manonood ay ang Singing Queens, mga mahuhusay na mang-aawit na naging regular na tampok sa iba't ibang musical numbers ng programa. Kabilang sa mga pangalang madalas mapansin ng mga manonood sina Ann Ferrer at Eunice Janine. Dahil sa kanilang talento sa pagkanta at magandang presensya sa telebisyon, unti-unti silang nakabuo ng sariling taga-suporta. Sa tuwing may musical production ang programa, marami ang umaasang makikita silang muli sa entablado. Ngunit paglipas ng panahon, napansin ng ilang masugid na manonood na tila naging mas madalang ang kanilang paglabas sa programa. Hindi ito agad napansin ng lahat, ngunit para sa mga regular na sumusubaybay araw-araw, malinaw na may pagbabago sa line-up ng mga performers. Dito nagsimulang mabuo ang iba't ibang tanong. Bakit hindi na sila napapanood? May nangyari ba sa likod ng kamera? Tinanggal na ba sila? Sa social media, mabilis kumalat ang mga ganitong tanong. Sa Facebook, YouTube, TikTok, at iba't ibang online communities, nagsimula ang samut-saring opinyon. May mga nagsasabing baka pansamantala lamang silang wala. May iba namang naghinalang may malaking pagbabago sa production ng programa. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay opinyon lamang ng mga netizens at hindi kumpirmadong impormasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis lumalaganap ang ganitong usapan ay dahil likas sa mga manonood ang mapansin ang mga pagbabagong nangyayari sa kanilang paboritong programa. Kapag ang isang artist na dating regular ay biglang hindi na napapanood, natural lamang na magkaroon ng mga katanungan. Ngunit sa industriya ng telebisyon, maraming posibleng dahilan kung bakit hindi agad lumalabas ang isang performer. Maaaring nagbabago ang format ng programa. Maaaring ibang segment muna ang binibigyang prioridad. Maaaring umiikot ang schedule ng mga performers. May mga pagkakataon ding ang isang artist ay may ibang commitment, personal na dahilan, o pansamantalang nagpapahinga. Hindi rin maikakailan na ang mga noon time show ay madalas na nagbabago ng kanilang line-up depende sa pangangailangan ng bawat episode. Ang isang performer ay maaaring maging visible sa loob ng ilang linggo at pagkatapos ay hindi muna lumabas sa loob ng ilang panahon. Hindi ito otomatikong nangangahulugan na tinanggal na siya sa programa. Gayunpaman, sa panahon ng social media, sapat na minsang hindi makita ang isang personalidad upang magsimula ang iba't ibang haka-haka. Unti-unting dumami ang mga video na may mga pamagat na nagtatanong kung tinanggal na ba o wala na ba sina Ann Ferrer at Eunice Janine. Hanggang sa kasalukuyan, walang inilalabas na opisyal na pahayag na nagsasabing tuluyan ng inalis sina Ann Ferrer at Eunice Janine bilang bahagi ng Eat Bulaga. Dahil dito, nananatiling espekulasyon ang mga kumakalat na balita. May mga tagahanga namang nagpahayag ng suporta sa dalawa. Para sa kanila, hindi mahalaga kung gaano kadalas lumabas ang kanilang mga iniidolo. Ang mahalaga ay nananatili ang respeto sa kanilang talento at naniniwala silang may pagkakataon pa silang makita muli sa telebisyon. Sa comment sections ng iba't ibang social media platforms, mababasa ang sari-saring reaksyon. May nagsasabing nami-miss na nila ang mga musical performances ng Singing Queens. May nagsasabing sana ay mas mabigyan muli ng exposure ang grupo. May ilan ding nananawagan na magkaroon ng opisyal na paglilinaw upang matigil ang mga haka-haka. Sa kabilang banda, mayroon ding mga netizens na naniniwalang normal lamang ang pagbabago ng line-up sa isang matagal ng programa gaya ng Eat Bulaga. Sa kanilang pananaw, hindi dapat agad bigyan ng ibang kahulugan ang pansamantalang pagkawala ng isang performer sa telebisyon. Ito ang isa sa mga hamon ng modernong entertainment industry. Sa bilis na pagkalat ng impormasyon online, ang isang simpleng obserbasyon ay maaaring maging malaking balita kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon. Kapag ito ay naulit ng maraming beses sa iba't ibang social media, nagmumukha itong totoo sa paningin ng maraming tao kahit nagsimula lamang ito bilang isang tanong. Dahil dito, mahalagang suriin ang pinagmulan ng impormasyon. May opisyal bang pahayag? May inilabas bang press release? May kumpirmasyon ba mula mismo sa production o sa mismong artist? Kung wala ang mga ito, nararapat lamang na ituring ang balita bilang hindi pa beripikado.
Ang kaso ni na Ann Ferrer at Eunice Janin ay isang magandang halimbawa kung paano nabubuo ang isang viral na usapan sa internet kahit walang malinaw na opisyal na kumpirmasyon. Maraming tagahanga ang patuloy na umaasa na muling makita ang dalawa sa mga susunod na musical productions. Ang iba naman ay naniniwalang normal lamang ang pag-ikot ng mga performers depende sa pangangailangan ng programa ng Eat Bulaga. Ang bawat episode ay tila naging pagkakataon upang tingnan kung muling makikita sina Ann Ferrer at Eunice Janin sa isa sa mga musical performances ng programa. Para sa ilan, simpleng paghihintay lamang ito. Ngunit para sa iba, bawat araw na hindi sila napapanood ay nagiging dahilan upang lumakas ang iba't ibang espekulasyon. Ganito kadalas nagsisimula ang isang usap-usapan sa social media. Hindi ito agad nag-ugat sa isang opisyal na balita, kundi sa isang simpleng obserbasyon. Kapag napansin ng ilang manonood ang pagbabago, ibinabahagi nila ito online. Kapag may sumang-ayon, mas marami ang nakakapansin. Sa kaso ni na Ann Ferrer at Eunice Janin, maraming tagahanga ang nagsabing nami-miss nila ang presensya ng dalawa. Ang kanilang mga komento ay kadalasang puno ng paghanga sa talento ng mga ito bilang mang-aawit. Para sa kanila, ang Singing Queens ay isa sa mga nagbibigay ng kakaibang kulay sa musical segments ng programa. May mga netizen na nagsasabing napansin nilang may mga bagong performers na mas madalas lumalabas. Dahil dito, nagkaroon ng paniniwala ang ilan na maaaring nagkaroon ng pagbabago sa rotation ng mga artist. Ngunit muli, wala ring opisyal na paliwanag na nagsasabing ito nga ang dahilan. May iba namang nagsasabing normal lamang ang ganitong sitwasyon sa isang matagal ng noon time show. Sa telebisyon, karaniwan ang pagbabago ng format, segment, at cast depende sa direksyon ng programa. Ang mga performer ay maaaring maging aktibo sa isang yugto, pagkatapos ay pansamantalang hindi muna lumabas habang binibigyang pagkakataon ang ibang miyembro ng production. Dahil dito, hindi sapat na batayan ang madalang na paglabas sa telebisyon upang sabihing permanente nang natanggal ang isang artist. Hindi lahat ng viral na video ay nangangahulugang kumpirmadong balita. Hindi lahat ng maraming views ay nangangahulugang totoo ang balita. Sa kasalukuyang panahon, mabilis kumalat ang impormasyon, ngunit ganoon din kabilis kumalat ang maling impormasyon. Kaya mahalagang suriin kung saan nanggaling ang balita at kung may sapat bang ebidensya na sumusuporta rito. Samantala, nananatiling positibo ang ilang tagahanga. Ayon sa kanila, mas gusto nilang hintayin ang anumang opisyal na pahayag kaysa agad maniwala sa mga haka-hakang kumakalat online. Para sa kanila, mas mahalaga ang pagrespeto sa mga artist kaysa magbigay ng sariling interpretasyon sa kanilang sitwasyon. Ang tanging makapagbibigay ng malinaw na kasagutan ay ang opisyal na pahayag mula sa Eat Bulaga, TVJ Productions, o mula mismo kina Ann Ferrer at Eunice Janin. Hanggat wala pa ang naturang kumpirmasyon, ang pinakamakatarungang paglalarawan sa sitwasyon ay ito. May mga obserbasyon, may mga tanong, may mga opinyon, may mga haka-haka. Ngunit wala pang opisyal na ebidensyang nagpapatunay na sila ay tuluyan ng tinanggal sa programa.